Amen. As the word says in Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Amen. Praise be to God for His word. No? Kung saan ay napakaganda pong pinapahayag ni Apostle Paul, no? Sa mga mananampalataya at sa lahat po ng mga mananampalataya. Amen. Kung saan ay dito po ay pinapahayag ni Apostle Paul na saan sa lahat po ng mga sumasamba, no? Nagmamahal ng sa Panginoong Diyos, no? Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay kumikilos. At dito po ay hindi lang po ito yung pagmamahal, no, na sa labi lang po mga kapatid, no, kundi ito po ay nagmamahal na kung saan ay sumusunod, naging tapat po sa Panginoon, no, inuunan po yung kanyang kaharian, ang kanyang gawain. Amen. At dito po ay sinasabi, no, ni Apostle Paul na ang Diyos po ay buhay, no, at siya po ay kumikilos, no, para sa kabutihan ng mga sumasampalataya, sumusunod po sa kanya, sa mga kapatid na naging tapat po sa Panginoon. At dito po ay para din po sa mga kapatid na nanghihina, no, na kung saan ay ang ating Diyos ay buhay, no. Nandiyan po yung Diyos na gumagabay po, no. Hindi niya po kapababayaan, hindi ka po niya iiwan, no. Yan po yung pangako ng Diyos, no. Pag ikaw po ay tapat sa Panginoon, no. Dito po ay malinaw na sinabi na Apostle Paul na ang Panginoon ay kumikilos, no. Buhay po siya, no, sa bawat mananampalataya. Amen. At kung saan ay sabi po niya dito, no, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos, no, ayon sa kanyang layunin, no. Amen. Na kung saan ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Diyos na pag ikaw pa ay tapat, no, tumanggap sa Panginoon, no, tunay na tumanggap sa Panginoon, ikaw po ay tinawag ng Panginoon, no, para maglingkod sa Kanya, no, sumunod na ayon po sa Kanyang kalooban. Kaya po mga kapatid, no, sa paglilingkod po sa Panginoon ay tunay po na hindi po madali, no. It is a spiritual battle na kung saan ay kailangan mo talaga i-kneel down sa Panginoon, ipanalangin, no. Lalo na po pag ikaw po ay unang mananampalataya, mga kapatid, no. Marami ka pong mararanasan ng mga pagtutuwid ng Panginoon dahil nga po tayo po, no, pag una ka pong sumasampalataya sa Panginoon, marami ka pong mga bagay na hindi ka iaya po sa kanya, no. Yung kagaya na yung pananalita, no, yung pamumuhay na hindi naayon po sa Panginoon, mga bagay na hindi po kaya sa kanya, lalo na din po isa po yun sa mga common sa mga lalaki, no, yung panonood ng mga malalaswang video, no. Yan po ay isa sa mga gustong tanggalin ng Panginoon. Dahil nga po dahil po yung ating Panginoon Diyos, kung sa akin mga kapatid, siya po ay banal, no. Siya po ay matuwid, He's holy and righteous, no. Sabi nga din po sa Peter, no, na kung saan sabi niya, be holy for I am holy. Amen. Na dapat maunawaan ng mga mananampalataya po ito, no, na ating Diyos ay banal. At dito po ay kung ikaw po ay tunay, no, sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon, no, ang Diyos po ay may plano po sa mga kapatid, no, ayon po sa kanyang kalooban, na kung saan ay hindi lang po na tayo pa rin po yung masusunod, tayo pa rin po yung nakaplano sa ating buhay, hindi na po gano'n, no, dahil ang Diyos na po yung ating Ama, na noon po ay hindi po natin siya nakilala, no, hindi po natin siya Ama, no, spiritually dead po tayo, no, nung hindi po natin nakilala yung Panginoong Diyos. Pero nung tayo tumanggap, kapag sumampalataya sa Panginoon, no, ang iyong Ama ay yung Panginoong Diyos na. Kaya pag ama mo yung Diyos, no, ang kanyang sinasabi, no, kanyang tinuturo, no, ay dapat mong sundin, no, dapat mo ay apply sa iyong buhay. Amen. Dahil nga ay kung saan, no, pag hindi po tayo sumunod, hindi ka po sumunod sa salita ng Diyos, no, means na hindi ka po hindi ka po anak ng Panginoong Diyos, no. Dahil yun po yung evidence, no, yan po yung patunay na ikaw po ay anak ng Diyos kung ikaw po ay sumusunod na ayon po sa kanyang kalooban. Amen. At dito rin po makita na yung kapangyarihan ng Diyos, no, ay kumikilos, no, sa bawat isa, no. Lalo na sa mga kapatid na nanghina, no, maraming mga pinagdadaanan sa buhay, no. Kung basahin po natin yung salita ng Diyos, mga kapatid, palagi pong sinasabi ng Diyos na unahin po natin yung kanyang kalooban, no. Kung pagsunod po sa kanya, no, yung katapatan sa Panginoon, by His grace, no, hindi po natin magagawa yung mga bagay na ito, no, yung pagsunod sa Panginoon kung sa atin lang, no. Kaya yan po, no, pinapahayag na maging humble lang po tayo sa Panginoon, no, maging humble lang po tayo sa Panginoon, panalangin, pakumbaba, no. Aminin na hindi po natin makakaya kung wala po siya, no. At doon po, no, ayon po sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga plano, no, gagabayan ka po ng Panginoon, sasamahan ka niya, i-anoint ka niya, no. Ano man po yung plano ng Panginoon, lalo na po ikaw po yung magiging pastor, no, or magiging evangelist, no, magiging missionary, no, sa lahat po, no, or mag-serve, no, sa church, no, maging katuwang ng church, no.
yun po, no, sa bawat mga plano ng Diyos sa iyong buhay, dahil po pag ikaw po'y tunay na sumampalataya sa Panginoon, mga kapatid, meron ka pong gift of Holy Spirit, no. Ito po ay marami pong hindi alam, no. Parang naging nominal Christian lang po, no. Ito po ay dapat malaman ng bawat kapatid na bawat isa po sa atin may regalo po yung kaloob ng ang Panginoong Diyos, no. Kapag isisik mo talaga yung Panginoon, ikaw po'y pagkakalooban ng Diyos, no, para ikaw po'y magamit na ayon po sa kanyang kalooban, sa kanyang plano, no, na kung saan marami pong taong makakilala, marami pong taong makarinig ng salita ng Diyos. Amen. At yun po, no, sa bawat mananampalataya, no, sabi po dito na all things work together for good, dahil nga po tayo po bilang mananampalataya ay hindi lang po ito para sa mga material na bagay, hindi ito po is para sa paglago ng bawat isa na ginagabayan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, sa banal na espiritu, no, para lumago po tayo spiritual, no. Na kung saan ay hindi po tayo madaling ma-tempt ng kaaway, sumuko sa buhay, no. Patuloy tayong maging matatag, no, at panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Amen. Lalo na po yung habang buhay, no, buhay na walang hanggan, no. Panghawakan po natin iyon, no, at patuloy na sumunod sa Panginoon. Although na marami po sa atin ang nakakaranas ng kahirapan, no, pero pag unahin po natin yung Diyos, no, at maging makontento po tayo sa buhay, no, diyan po, no, maranasan po natin yung peace of mind, no, yung joy po sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya yun po, encourage everyone, no, na pag kayo sumampalataya sa Panginoon, kailangan po natin na ninyo, no, din na kung saan maging tapat, no, sumunod po na ayon sa kanyang kalooban. Sabi nga din po dito, no, sa John 14:15, na sabi dito, if you love me, you will keep my commandments, no. Sabi dito ng Panginoon Jesus, no, na kung mahal natin yung Panginoon ay sumunod po tayo sa kanyang inuutos, no. Amen. Dahil yan po yung patunay na tayo po kanyang tagasunod at anak ng Panginoong Diyos. Amen. Pag ikaw po sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya yun lamang po, mga kapatid. God bless po sa lahat. Amen.